Hi guys! It's 2:30 here. Magluto taog. Bicol Express. First time magluto. So, nag-cut ko og sibuyas. And then, may green chili diri sa Amerika. Di ko alam kung saan bibili. So, nag-cut ako ng red bell pepper and ginger. Kasi meron ako nakita sa YouTube na i-cut daw og maliit para surop daw yung lasa ba sa unod. So, and then, mo ni garlic nila diri ayan. Makakabili ka rin ng garlic na buo tulad sa atin, pero more on, ito yung gusto ni husband. So, ayan, naka-ready na yung garlic. And then, ready din tayo ng chili powder and crushed red pepper o paminta. And then, ito yung gata na gamit ko. Ayan. So, base rin isa nang tanaw ko sa YouTube o sa akong ate. May ingon siya o kung saan pagluto. So, comment down below kung sakto na yung giluto o dili. Basta first time ako magluto ani. Og base ni sa akong natanaw sa YouTube o sa akong ate. Okay? Not perfect, guys. By the way, Sunday diri asa use ko canola oil para pag-isa sa mga ingredients. So, Sunday diri ganihan minda mi sa St. Joseph na church. And then, may nakita akong Filipina, which is nakita ko na siya isang beses doon sa party na in-invite ako doon sa auntie ni Nikki na Pinoy. So, magkuhantaan ni na bawang. Mahaba-haba yung video na to. So, next na to ang sibuyas. Wait ra daw na mag-golden brown ang sibuyas, guys. Ayan. Na mag-golden brown ang sibuyas. And then, next, isunod na ni kaning duha. So, isunod na nato kanan. So, again ha, dili perfect. First time magluto. First time magluto, Bicol Express. Kailangan na matuto magluto pero hindi na. So, sabi dun sa YouTube, ilalagay daw yung, pag brown na daw yung mga lamas, ilagay daw yung karne. So, ito palang pagluto ko, panghapunan na to kasi kakain lang naman ng lunch. So, ito yung gamit natin na baboy. Gihugasan nila na ho. Andiyan si husband yung nag-cut-an. So, lagyan na natin yung baboy. Lagyan natin yung baboy. Tapos, i-mix natin gamay. Tapos, ito yung takban. Kaya para maluto ang baboy. Og need lagyan og tubig. Pwede ko na ito lagyan ng tubig. Pero takbang sa din nato, tanaw na to. Og saan sa din hog asin. Tanaw na to. Og sakto ba? Ano, hindi ka chef. Kailangan ito magkuha. Oh! Yan, takba na to.
Takba na to. And then, maghuwatra ta. Maghuwatra ta kadiyot. Og masurot gani si Ja og dili. Ayan. Tapos mabalik ka to. Nice day ang quantity, ang weather guys. Oh. Ayan, nice yung weather. Diba? Ka-nice sa weather. Pero, fun fact, bisag nice ang weather, tugnaw gihapon. Nagsimba mi karon, tas nag-try ko og kanang naay long sleeve bitaw na tugnaw gihapon din ho kaya. Pero at least kaya na gamay din na, pero unlike dati na talagang magkurog-kurog ka ba. So maghuwat ra siguro tag mga 5 to 10 minutes, tan-aw na to kung nagtubig ba ang pork. Kung nagtubig gani, kung daghan ganig tubig or kada bitong maitos ng pork. Kung marami, so lalagyan natin ng gata na. Tapos, timplahan na natin. And then, yung shrimp paste. Pero pag wala, din lagyan natin ng maybe 1 cup na tubig para maluto yung pork. And then, yung shrimp paste ko pala, guys, binili ko sa Pilipinas. Ito yung gamit natin. Ayan, bagoong sauté shrimp paste. Ayan, masarap to siya. Ito, kahit hindi mo nalalagyan, kahit wala kang ibang ulam, ito lang, masarap. Masarap na siya. So, hindi siya ordinary na bagoong lang. Templadong bagoong na siya. Ayan. So, tingnan natin yung pork. Konti. Oh, nagtubig siya guys. Pero pabayaan lang natin ng konti. So, kwento ko lang pala. Mag-process na ako ng change of status ko. 30 days na ako dito sa Amerika kasama yung anak ko. 30 days na kami dito tomorrow kasi 8 kami dumating, so 8 na bukas. So mag 30 days na kami. And then mag-process na kami sa change of status. So kahapon sobrang busy namin. We were trying to figure out what to do and how to do it and how to fill it up, all the documents that we need to fill in. So may nakalagay doon the A number. Nahanap namin yung A number pero hindi namin alam yung A number pala pag meron ka ng green card. So one of the requirements na pag-adjust sa status may I-94. Yung I-94 yun yung arrival or departure na ibibigay sa immigration, like upon landing sa port soil of US, yun yung ibibigay na paperwork sa mga stewardess or flight attendant. Tapos ipapasa mo yun sa immigration or custom. Pagdating ko kasi rito, sabi ng flight attendant, there will be no paperwork na daw pag dumating, kung kahit sino na darating sa US, wala na daw paperwork na pipirmahan, tapos yun yung ipapasa nyo sa US custom or immigration. So nag-search ako bago ako umalis sa Pilipinas. Nag-search ako noon at required yun. Ibibigay ng mga flight attendant upon landing sa US soil. So since wala ng paperwork, hinahanap namin ng asawa ko kung paano namin makuha yun. So na-figure out namin, i-search nyo lang yung website na parang www.cbp.I-94, parang ganun yun, .gov, basta yun. Sinearch namin, tapos kinlik lang namin yung continue and yung recent na mga I-94. And then, pag after nun, meron ka fill upan yung last name mo, yung name mo, tapos yung document number, ilagay nyo yung passport number. So, passport number, tapos yung birth date mo, kung saan ka, so anong citizenship ka. So yun yung ginawa ko. And good thing lumabas yung form ko, yung papel ko na yun nga, na dumating ako at legal akong dumating dito sa Pilipinas. So yun yung ginawa namin. So kumpleto na kami. Ang gagawin na lang namin siguro ipapasa to sa
sa Lunes bukas, we will going to try kung matapos namin yung lahat ng papers. Ipasa namin ito sa PhilPost para ma-process na. And then hopefully mabilis yung bibigyan na nila ako ng anong tawag dito? Bibigyan na nila ako ng A number. Kasi sabi bibigyan to ng A number. Basta. Kasi hinahabol namin. Yung sa anak ko kasi, pag, anong tawag dito? Lagyan na natin siya ng shrimp paste pala, guys. Marami siyang tubig. Ay, hindi ka siya. Lagyan natin siya ng shrimp paste. Lagyan natin siya ng magic sarap. For the tubig. Nakuhaan ko na pala ito kahapon. So, 3/4 na lang ito. Kung kunting natin. Then, lagyan na natin ng paminta. Itsura niya guys, masarap na siya. Mukha na siya. Ayan. Ayan. Tapos haluin ko lang to guys ha. Hindi ko kaya mag-cellphone. Tapos malalo. Lalagyan natin siya ng chili powder. Lagyan ko ng chili powder. And then, lalagyan din natin ng chili flakes. Yan. Crushed red pepper. Yan. Kunti lang kasi ang anak ko kakain ko. And then mix again. Umut na siya guys. Tatakpan ko siya ulit bago ko ilagay yung gata. Gusto ko mahumok yung baboy. Usa ko ilagay yung gata. Kasi para hindi talaga pahirap ng asawa. Hindi ko kaya. Ito yung mga ibang lagay namin ng mga Sprite. Lagyan natin yung dyan. Yan. Marami. Meron pa dito sa kabila. Ayan. Kasi alam niyo na mga tao dito sa Amerika, gusto nila puno-puno. Parang tindahan yung bahay nila. Maraming sangka. Tapos ayun, update mo na ako kung sino yung gusto may mga tanong dyan, lalo na sa mga Filipina na nag-process of fiancé
Onya, mo pa'y pagabot diri sa US, you can comment down. And then sa mga Pilipina or sa mga Pilipino or kahit anong kung kahit anong nagsa-start ng YouTube, PM me your YouTube channel and then i-subscribe ko kayo. And then also you subscribe my YouTube channel and then support each other lang. Spread kindness and love. And so masyadong mataas yung video ko. Magpipicture na lang ako mamaya kung anong itsura kung anong itsura doon sa kiniluluto kong Bicol Express. Sa mga lang to ha, disclaimer lang, first time ko magluto ng Bicol Express and then base lang to sa nakita ko sa YouTube and dun sa ate ko. So huwag kayong mang-bash kung bakit ganun yung ginawa ko, okay? Spread kindness lang. It takes a while pa to, so I'm just gonna take a picture of my finished cooking the Bicol Express. Have a good day, everyone. Please subscribe my YouTube channel, like and comment, and I'll do the same. Bye! Hi guys, ayan, nilagay ko na yung gata, isang lata na gata, and then nilagyan ko siya ng kalahating cup ng tubig, and then pakukuluin lang natin siya, pasisimirin lang natin siya para lumapot, and then nakatimpla na rin to, and then let's see later kung anong kakalabasan. Ayan, kumulo-kulo ng ating Bicol Express, ang sarap na niya. Paano lang natin guys, surup-surupin lang natin yung isisimmer lang natin para makunti na yung yung sabaw at gusto natin yung malapot. So tama lang yung anghang niya para sa anak ko, pero yung anghang niya hindi okay sa asawa ko kasi gusto niya yung sobrang anghang. But then kailangan nating lang kasi diba kakain din yung anak natin at hindi siya more on anghang. So ayan. Ba na to guys. Buksan natin ulit kung anong itsura. So, ayan. Lumapot-lapot na siya. Ayan. Malapot na siya guys. Kunti na lang. Ayan siya. Kunting kempot na lang guys, good to go na po. Ayan na, luto na siya guys. And ayan, ating Bicol Express. Enough ko na yung ayan, wow. Chee, kalamian eh. Ayan ating Bicol Express. Yay, ayan. So, enough na natin yung natin. Pero stay ko pa rin siya dito para maano pa siya, magsurok pa siya. Pero okay na siya guys. Ang sarap. Ang sarap. Approve. Hey.